Sinimulan ng buksan ng mga otoridad ang higit 20 volts na ni-raid na Pogo Company sa Bamban, Tarlac. Isang nakagigimbal na mga ebidensya ang sinubaybayan ng ating mga kababayan patungo sa pagbubunyag ng koneksyon ni Mayor Alice Guo sa Pogo. At tila ipo-ipo ang bangis ng ating gobyerno upang mapagyo at malantad ang mga lihim na itinatago ni Mayor Alice Guo. At nayanig nga ang Bamban, Tarlac dahil sa raid sa isang lihim na kuta at nagising ang karamihan sa katotohanan tungkol kay Alice Guo, pati na rin ang mga sumusuporta sa kanya ay tilabaga nabuhusan na malamig na tubig dahil sa mga ebidensyang ilalantad natin ngayon. Ayon na rin sa mga news site katulad na lamang ng Rappler. At dito nakuha ng mga otoridad ang pahintulot na buksan ang 27 na volts sa Baufo compound na matatagpuan lamang sa likod ng munisipyo. Ang 27 volts na ito ay talaga namang nakakamangha ang mga makikita natin sa loob ng mga volts na ito na nagtuturo sa pagkakasangkot ni Mayor Alice Guo at talaga namang nakakagulat ang mga bagay na ito. Ngunit ang pinaka nakakagulat sa lahat ay i-reveal natin sa kauli-hulihang bahagi ng video na ito. Halika, atin itong pag-usapan ngayon, kaibigan. Noong Abril 8 at 11, nakuha ng mga otoridad ang pahintulot na buksan ang 27 volts sa Baufo compound na matatagpuan lamang sa likod ng munisipyo. Sa mga kahina-hinalang pangyayari, biglang naglaho ang mga lokal na operator ng grinders. Mahalagang kagamitan sa pagbubukas ng vault, pati na rin ang mga angle grinders ay nawawala rin. Kung ito'y hindi pa sapat na kaduda-duda, ay talaga namang hindi ito nagkataon lamang. Naputol din ang supply ng kuryente, pati na rin ng tubig. Sa matinding init, lalo pang naging mahirap ang trabaho ng pagbubukas ng volts na napilitang gamitin ang acetylene ng mga otoridad upang mabuksan ang mga ito. At dito nga natagpuan sa loob ng vault ang mga dokumento ng insurance at registration ng mga sasakyan, posas, isang retractable metal baton, flash drives, seed phrases, smartphones, mga ID ng gobyerno ng Pilipinas na ibinigay sa mga dayuhan, iba't ibang mga dayuhang pasaporte. At dito nalantad ang napakalaking halaga ng cash at mga dolyar na tumutotal sa 7.32 milyon pesos. Gayon din, makikita dito ang mga kahina-hinalang mga flash drives na ito daw ay mga digital wallet na mga Bitcoin, ang mga ginto ng internet na talaga naman kung meron kang isa nito ay ikaw na ay isang milyonaryo. Ano pa kaya? Kung napakarami mong Bitcoin ay kaduda-duda talaga na isa itong transaksyon ng mga Pogo upang ipadala ang pera sa China. Ang mga dokumentong natagpuan sa administratibong opisina ng Pogo compound ay nagtuturo lahat kay Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac. Si Guo ay matagal nang nasa sentro ng pagdinig sa Senado tungkol sa kanyang di umano'y pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo sa kanyang lalawigan. Iniimbestigahan din ang kanyang pagkamayaman at ang kanyang pagiging karapat-dapat na umahawak ng lokal na posisyon. Ayon sa isang dokumento ng Securities Exchange Commission ng Baufo Land and Development Incorporated, si Guo ay isang major shareholder kahit sinabi niyang ipinagbili niya ang kanyang mga shares bago tumakbo bilang mayor noong 2022. Sa parehong pagdinig noong Mayo 2022, una rin itinanggi ni Guo na kilala niya si Nancy Gamo na kinatawan ng ni-raid na Pogo Company sa Zone U1. Hindi ko po siya kilala. I don't know her, Your Honor. Sabi pa ni Guo nang tanungin siya tungkol sa kanyang relasyon kay Gamo. Hindi kumbinsido. Sinabi ni Hontiveros na nagsisinungaling si Guo. Isiniwalat ng senador na si Gamo ay konektado sa ilang mga negosyo na nakapangalan kay Guo. Ito ay nagpapakita ng conflict of interest dahil bilang mayor, siya rin ang nag-aaproba ng mga permit para sa kanyang mga negosyo.
Sinabi ni Hontiveros na maaring ito ay paglabag sa Graft and Corruption Practices Act. At dito natin nakikita ang malateleserye ng intriga ng kwento ni Alice Guo. Ang investigasyon ng Senado ay nagpapanatiling nakaabang ang mga Pilipino sa mga pangyayari sa kaso ni Guo. Ang komite ng Senado sa kababaihan na pinamumunuhan ni Hontiveros ay nagtatakdang magsagawa ng executive session sa kaso ni Guo, kung saan tatalakayin ang mga hack ng mga website ng gobyerno at espiya. Ito na kaya ang huling sesyon upang pabagsakin ang mayor ng Bamban, o makikita ng mga manonood ang panibagong twist sa kanyang kwento? At dito makikita natin ang sobrang nakagigimbal na tanong, mga tanong na walang sagot, na talaga namang pasabog sa kwento ngayon ni Alice Guo. Na matapos ang raid, marami pang misteryo ang bumabalot sa pagkatao ni Alice Guo. Ang kanyang mga yaman, mga sasakyan at ari-arian ay tila walang katapusan. Patuloy na sumusubaybay ang buong bansa, naghihintay ng kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa kanilang isipan. Anong mga sikreto pa kaya ang mabubunyag? Ano ang magiging kinabukasan ng Bamban at ng buong Tarlac sa ilalim ng pamumuno ng bagong liderato? At sa huling pagkakataon, makakamit ba ng bayan ng hustisya o mas lalo pang malulubog sa misteryo at kasinungalingan? Abangan ang susunod na kabanata. Proverbs 28 verse 1. Ang masama ay tumatakas kahit walang humahabol, ngunit ang matuwid ay matapang na parang leon. Sa kwento ni Mayor Alice Guo at ang na-raid na pagbubunyag ng kanyang koneksyon sa Pogo, malinaw na makikita natin ang epekto ng kasamaan at katiwalian. Ang mga taong may maling ginagawa ay laging nangangamba, tumatakbo mula sa kanilang mga kasalanan kahit walang humahabol. Ang kasamaan ay nagdudulot ng takot at kawalan ng kapanatagan sa puso ng mga tao. Si Mayor Alice Guo, na maraming sikreto at kasinungalingang itinatago, ay natagpuan sa gitna ng isang malaking iskandalo. Ang kanyang mga ari-arian at yaman na tila walang katapusan ay nagpapakita ng kanyang marangyang pamumuhay na puno ng mga iligal na gawain. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, siya ay patuloy na hinahabol ng kanyang mga kasalanan, at ang mga ebidensyang natagpuan laban sa kanya ay tila walang katapusan. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon nang may pagpapakumbaba at pagsisisi sa mga pangyayaring aming nasaksihan, aming ipinapanalangin ang aming bayan, ang aming mga lider at lahat ng mga apektado sa mga kaganapang ito. Ama naming Panginoong Diyos, sa gitna ng kaguluhan at kontrobersya, itinataas po namin sa inyo si Mayor Alice Guo at ang kanyang pamilya. Sa mga oras na ito ng pagsubok, hinihiling po namin na kayo ang magbigay ng kaliwanagan at katotohanan. Ipadama niyo sa kanila ang inyong walang hanggang pagmamahal. Kung mayroong mga pagkakamali at kasalanan, naway magkaroon sila ng tapang na harapin ito ng may pagsisisi at pag-asa sa inyong kapatawaran. Panginoon, hinihiling namin na kayo ang magbigay ng lakas at gabay sa kanilang pamilya. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok, naway maramdaman nila ang inyong presensya at kapayapaan, at bigyan sila ng kalakasan ng loob na manampalataya sa inyo, at upang matugunan din ang krisis sa aming bansa na may taus-pusong pagsisisi dahil sa kanilang ginawa. Sa amin rin na nagmamasid sa mga pangyayari, hinihiling namin na kayo rin ang magbigay ng karunungan at pagkaunawa. Nawa hindi kami madaling maghusga, kundi maging instrumento kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Turuan ninyo kaming magdasal at manalangin para sa aming mga lider, na sila'y magabayan ng inyong liwanag at katotohanan. Ama naming Panginoong Diyos, sa inyong mga kamay namin ipinagkakatiwala ang lahat. Kayo ang aming Diyos ng makatarungan at puno ng pagmamahal. Kami ay nagtitiwala sa inyong plano at layunin para sa bawat isa. Naway maghari ang inyong kalooban sa aming bayan at sa aming mga buhay. Salamat Panginoon sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.